Ako si Rogelio, taga Caloocan. Hindi ako naniniwala agad sa mga aswang hanggang sa gabing yon. Pinalayas ako ng asawa ko, hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa babae. Isang pagkakamaling akala ko'y madadala ko lang sa paghingi ng tawad. Pero nung gabing yon, hindi niya ako pinakinggan. Binato niya ang bag ko sa labas ng bahay at sinabing, "Umalis ka muna, hindi kita kayang makita." Gabi na, halos 11:00. Wala akong mapuntahan, walang kaibigan, walang kamag-anak na bukas ang pinto sa ganong oras. Lakad ako ng lakad, dala ang bag ko at bigat ng konsensya. Hanggang sa mapunta ako sa dulong bahagi ng barangay, isang lugar na bihira kong puntahan kahit noon pa. Doon ko nakita ang abandonadong bahay. Luma, kupas ang pintura, sira ang bintana, ang gate nakabukas na parang may naghihintay. Tahimik ang paligid, walang aso, wala ring kuliglig, kahit hangin, parang ayaw pumasok sa lugar na yon. Alam kong mali, ramdam ko na agad, pero pagod na ako. Umiiral ang lamig ng gabi at ang hiya sa sarili ko. Isang gabi lang, sabi ko sa isip ko. Sa umaga, aalis din ako. Pagpasok ko sa bakuran, kumalabog ang gate kahit hindi ko hinahawakan. Napahinto ako, lumingon. Wala naman. Tinuloy ko ang paglalakad papunta sa pintuan ng bahay. Bukas ito, bahagya lang, na parang sinadya. Sa loob, amoy lupa at panis na karne. May mga sirang upuan, mesa na kulang ang paa, at dingding na may mga marka, parang kuko. Hindi ako mapakali, pero pinilit kong umupo sa sulok. Niyakap ko ang bag ko at pumikit. Doon ko unang narinig ang mahinang paghinga. Hindi akin, parang may ibang kasama sa loob ng bahay. Mabagal, malalim, galing sa itaas, sa hagdan papuntang ikalawang palapag na halos gumuho na. "May tao ba?" Mahina kong tanong. Walang sumagot, pero tumigil ang paghinga. Ilang segundo lang ang lumipas nang marinig ko ang dahan-dahang yabag. Hindi pa baba, kundi pataas, parang umiikot lang sa itaas. Sinusukat ang bawat galaw ko. Tumayo ako, nanginginig ang tuhod. Kinuha ko ang cellphone ko para mag-ilaw. Pagbukas ko ng flashlight, may nakita kong bakas ng paa sa alikabok sa sahig. Mahaba ang daliri at may marka ng kuko. Hindi yun akin. Biglang may tumulo mula sa kisame. Patak. Nang tumama sa ilaw ng cellphone, nakita kong dugo. Doon ko narinig ang boses. Paos, mababa. "Hindi ka dapat pumasok." Unti-unting lumitaw sa hagdan ng anino. Matangkad, payat, ang mga mata ay namumula. Nagliliwanag sa dilim. Nangumanga ito, nasilayan ko ang matatalas ng ngipin. Parang handa akong sakmalin. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makatakbo. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko habang bumababa ito ng isang hakbang. Dahan-dahan, na parang sinasadyang takutin ako. At doon ko naintindihan, hindi abandonado ang bahay na ito. May nakatira at kanina pa niya ako hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ko habang dahan-dahang bumababa ang nilalang sa hagdan ng abandonadong bahay. Bawat takbang niya ay may kasamang tunog ng nasisirang kahoy. Pero hindi siya nadadapa, parang sanay na sanay sa dilim ng bahay na yun. Mas malinaw ko siyang nakita sa liwanag ng cellphone. Payat ang katawan, halos butot balat, pero ang tiyan niya ay tila namamaga, parang may laman na gumagalaw sa loob. Ang buhok niya
Mahaba at sabog. Tumatakip sa muka pero hindi sapat para itago ang namumulan niyang mga mata na nakatitig diretso sa akin. Matagal na akong nagugutom. Bulong niya, sabay ngiti na naglantad sa matatalas niyang ngipin. Napaatras ako hanggang sa tumama ang likod ko sa pader. Hindi ko na naramdaman ang mga paa ko. Bigla siyang tumalon mula sa ikalawang baitang. Bumagsak sa harap ko ng parang hayop. Sa isang iglap, naramdaman ko ang mahabang kuko niyang dumaan sa braso ko. Masakit, parang hinihiwa ang balat ko. Sumigaw ako at tumakbo papunta sa pinto. Pero kusang sumara ang pinto. Natawa ang aswang. Gumapang siya sa sahig. Mabilis, paikot-ikot na parang nilalaro ako. Bawat galaw niya ay may kasamang amoy ng bulok na karne. Nakita ko ang lumang altar sa gilid ng sala. May kandilang ubos na, sirang rosaryo at punit na larawan ng Nazareno. Hindi ako nagdalawang isip. Kinuha ko ang rosaryo at mahigpit kong hinawakan. Nagdasal ako ng pasigaw. Biglang napahinto ang aswang. Umangat ang ulo niya. Umungol siya na parang nasasaktan sa tunog ng dasal na bigla kong nasambit kahit hindi ko na alam ang sinasabi ko. Sinamantala ko ang pagkakataon. Tinakbo ko ang bintana at dumaan doon palabas. Kahit masugatan ako, okay lang. Pagbagsak ko sa lupa, ramdam ko ang kirot sa likod ko pero hindi ako tumigil. Habang tumatakbo ko palayo sa bahay, narinig ko ang sigaw ng galit sa loob. Isang tunog na hindi tao. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa may kalsada ng Caloocan, may dumaan na patrol ng barangay. Halos himatayin ako sa harap nila. Nang tinanong nila ako kung saan ako galing, itinuro ko ang abandonadong bahay. Pero pagbalik namin doon kinabukasan, wala na ang bahay. Bakanting lote lang. May damo, may sirang gate, walang bakas ng bahay. Umuwi ako sa asawa ko kinabukasan. Madungis, sugatan at halos hindi makatingin sa kanya. Lumuhod ako at humingi ng tawad. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang kasalanan ko at ang gabing halos muntik na akong mamatay. Tahimik lang siya. Tapos sinabi niya, buhay ka pa. Ibig sabihin may binigay pang pagkakataon. Pagkatapos nun, hindi na ako lumalabas ng gabi sa Caloocan. At tuwing may madadaanan akong bakanting lote na masyadong tahimik na parang may nakatingin, naaalala ko ang bahay na hindi naman pala talagang abandonado. Hindi ko nababanggitin ng tunay kong pangalan. Hanggang ngayon, mas pinili kong manahimik. Dahil minsan, ang mga bagay na nakikita mo, hindi dapat ikinikwento. Matagal na akong naglalako ng isda sa Caloocan. Madaling araw pa lang, gising na ako para bumiyahe papunta sa isang bagsakan ng isda. Doon ako kumukuha ng paninda bago pa mag-umaga. Kilala na ako ng mga suki ko. Tahimik lang, diretso uwi, tapos ikot sa mga kapitbahay para magbenta. Sanay na ako sa amoy ng dagat, sa tunog ng yelo na binabasag, sa sigawan ng mga tindero. Pero may isang umaga, bandang 3:00, na hindi ko malilimutan. Kakaunti pa lang ang tao nun. Madilim pa ang paligid. Tanging mga ilaw lang sa gilid ng mga stall ang nagbibigay ng liwanag. Habang naglalakad ako papunta sa pwesto ng suki kong wholesaler, may nakita akong kumpul ng mga tao sa bandang likuran. Hindi sa mga karaniwang mesa ng isda, kundi sa may malaking freezer area. Tahimik sila, walang tawaran, wala ring sigawan. May nakahigang bagay sa sahig, nakabalot sa basang lona. Hindi siya mukhang bangus, hindi rin tuna,
Hindi rin tao, pero may hugis na parang pareho. Napalapit ako. Sa bawat hakbang ko, lalong sumisikip ang dibdib ko. Umangat ang lona at doon ko siya nakita. Ang itaas ng katawan ay parang babae. Maputla ang balat, basa ang buhok na mahaba at maitim, nakadikit sa muka, nakapikit ang mga mata, pero may bakas na pamumula sa paligid na parang kagagaling lang sa lalim ng dagat. Ang bibig ay bahagyang nakanganga at sa loob, hindi normal ang ngipin. Pero ang mas nakakatakot, ang ibaba ng katawan. Buntot, makintab, makapal, may kaliskis na hindi tulad ng kahit anong isda na nakita ko sa buong buhay ko. Parang sirena. Patay siya, o yun ang akala ko. Dahil sa isang iglap, gumalaw ang daliri niya. Isang bahagyang kibot lang, pero sapat para manlamig ang buong katawan ko. "Kuya, ano yan?" Mahina kong tanong sa lalaking katabi ko. Bago pa siya makasagot, may isang lalaking biglang lumapit. Mabilis na hinila ang lona pabalik at tinawag ang dalawa pang kasama. Walang salita, walang paliwanag. Inangat nila ang katawan na parang karaniwang kargamento lang. Sinundan ko sila ng tingin. Dinala nila ito papasok sa malaking freezer. Bago pa tuluyang maisara ang pinto, nakita kong bahagyang dumilat ang mata ng nilalang. Itim ang gitna, walang puti, at parang nakatingin sa akin. Biglang may humarang sa harap ko. Isang lalaking mataba, may pilat sa pisngi. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. "Wala kang nakita. Mas mabuti pang manahimik ka na lang kesa madamay pa." Pinakawalan niya ako. Walang naglakas loob magsalita. Parang wala nangyari. Bumalik ang ingay ng palengke. Parang nilamon ng umaga ang nakita ko. Pero alam kong totoo yun. Pag uwi ko sa Caloocan, nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang naglalako ng isda. Ngumiti ako sa mga suki ko. Nakipagtawanan pero sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung hindi yun isda, ano ang binibenta nila sa lugar na yun? Hindi na nawala sa isip ko ang nakita ko sa bagsakan. Habang naglalako ako ng isda sa Caloocan kinabukasan, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Ang amoy ng isda na dati karaniwan lang ay parang may halong bulok na dagat. Sa bawat hiwa ng kutsilyo, parang may matang nakatingin. Bandang hapon, habang nagliligpit ako ng paninda, may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng bangketa, may bakas ng tubig, maalat, amoy dagat. Sinundan ko ang bakas hanggang sa kanto at doon ko narinig ang mahina, basag na tinig na parang humahabol sa hangin. "Bumalik ka!" Nanindig ang balahibo ko. Walang tao sa paligid pero malinaw ang boses galing sa likod ko. Nang lingunin ko, walang tao sa kalsada. Tanging mga basurahan at saradong tindahan lang. Ngunit sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan, nakita ko ang refleksyon ng isang basa at mahabang buhok sa likod ko na biglang naglaho nang kumurap ako. Nagmamadali akong umuwi. Pagpasok ko sa bahay, isinara ko ang pinto at bintana. Pero nang maghugas ako ng kamay, may kumapit na kaliskis sa balat ko. Makintab at hindi ko alam kung saan galing. Hinugasan ko ng paulit-ulit hanggang sa mamula ang kamay ko. Kinagabihan, nanaginip ako. Nasa loob daw ako ng freezer. Madilim, sobrang lamig. At sa harap ko, nakahiga ang nilalang. Dilat ang mga mata, buhay na. Unti-unti niyang iginalaw ang buntot at ang bibig niya bumuka para magsalita. "Alam kong nakita mo ko." Nagising akong pawis na pawis. Nanginginig ang buong katawan. Kinabukasan, bumalik ako sa bagsakan para sana magtanong.
para siguro patunayan sa sarili kong guni-guni lang lahat. Pero bago pa ako makalapit, nakita ko ang mga lalaking naroon noong gabing yon. Nakatayo lang sila, tila nag-aantay. Nang magtama ang mga mata namin, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Isa sa kanila ang bahagyang ngumiti. Doon ko naintindihan ang babala. Hindi ko na tinuloy. Umiwas ako. Umuwi akong nanginginig. Pagdating sa bahay, nagdesisyon na ako. Itinigil ko na ang pagtitinda ng isda. Ibinenta ko na ang kariton ko. Hindi na ako muling bumalik sa bagsakan. Kahit tanungin pa ako ng mga suki, isang sagot lang ang binibigay ko. Hindi na ako maglalako. Hanggang ngayon, sa tuwing makakadaan ako malapit sa dagat o makakaamoy ng sariwang isda, sumasakit ang ulo ko at bumabalik ang lamig sa mga kamay ko. May mga gabi na napapanaginipan ko pa rin ang freezer at ang mga matang nakadilat sa loob nito. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nakita ko. Hindi ko alam kung buhay ba talaga yon o kung ano ang balak nilang gawin doon. Pero isang bagay ang sigurado. May mga bagay na galing sa dagat na hindi dapat iahon. At sa takot na madamay at mapahamak, pinili kong manahimik. Dahil minsan, ang katahimikan lang ang paraan para mabuhay pa kinabukasan. Oras na ng gabi nang makauwi si Aling Mercy galing trabaho. Halos 12:30 ng madaling araw. Tahimik na ang kalsada sa bahagi ng Caloocan na dinaraanan niya araw-araw. Sanay na siya sa dilim, sa tahol ng aso at sa mga aninong gumagalaw dahil sa ilaw ng poste. Pero nung gabing yun, may kakaibang bigat ang hangin. Parang may nakamasid. Habang naglalakad siya sa makitid na iskinita malapit sa isang bakanting lote, may narinig siyang iyak. Mahina, parang sanggol. Napahinto siya. May bata? Bulong niya sa sarili niya. Lumingon siya sa paligid. Walang tao. Sinundan niya ang tunog hanggang sa isang tambak ng basurahan. May itim na plastik, karton at sirang laruan. Muling umiyak ang sanggol. Nanlamig ang dibdib ni Aling Mercy. Sa kabila ng takot, nanaig ang awa. Kawawa naman, sabi niya. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang basura hanggang sa makita niya ang isang maliit na kumot. May gumagalaw sa loob. Inangat niya ito at doon niya nakita ang sanggol. Sa una, mukhang normal, maliit, payat. Pero nang masilayan niya ang muka, napasigaw siya. Ang mga mata ng sanggol ay namumula, parang may dugo sa loob. Ang ngiti, hindi ngiti ng bata, kundi pilit at masyadong malapad. Ang ngipin, matutulis. Biglang dumilat ng todo ang mga mata ng sanggol at naglabas ng tunog na hindi iyak. Isang mahabang ungol na parang galit. Sa sobrang gulat, naihagis ni Aling Mercy ang sanggol papunta sa basurahan. Bumagsak ito pero imbis na umiyak, tumawa. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Habang tumatakbo, naririnig niya ang sunod-sunod na kaluskos sa likod niya. Parang may gumagapang sa simento. May mga aninong gumagalaw sa pader kahit iisa lang ang ilaw ng poste. Paglingon niya saglit, nakita niya ang isang maliit na anyo na gumagalaw ng mabilis. Hindi naglalakad. Gumagapang ito na parang gagamba. Panginoon, tulungan mo ko, sabi niya habang umiiyak. Pagdating niya sa bahay, halos mabuwal siya sa pintuan. Pagkasara niya, agad niyang sinarado ang lahat ng bintana. Nanginginig ang buong katawan niya, pawis na pawis. Akala niya tapos na, pero bandang 3:00 ng madaling araw, may narinig siyang mahina ngunit
Pamilyar na iyak sa labas ng bahay mula sa basurahan sa tapat ng kanilang gate. Hindi siya lumabas, hindi siya sumilip. Tinakpan niya ang tenga niya habang umiiyak sa takot. Kinabukasan, may balitang kumakalat sa lugar. May isang sanggol na natagpuan sa basurahan. Patay. Ayon sa mga tanod, normal ang itsura. Walang sugat, walang kakaiba. Pero may isang matandang kapitbahay ang lumapit kay Aling Mercy at pabulong na nagsabing, "Hindi lahat ng sanggol sa basurahan ay tao." Simula noon, hindi na muling dumaan si Aling Mercy sa iskinita na yon. At tuwing 10 oras ng gabi kapag may naririnig siyang iyak ng sanggol, pinipikit niya na lang ang mga mata niya at nagdadasal dahil alam niyang minsan na niyang nakita ang hindi dapat makita. Ako si Justin, isang delivery rider sa Caloocan. Sanay ako sa kung ano-anong iskinita, looban at shortcut. Mga lugar na kahit mismong residente minsan, hindi alam ang pangalan. Pero may isang biyahe na hanggang ngayon, hindi ko na malimutan. Bandang mag-aalas 11 ng gabi, nang pumasok ang order sa app. Isang delivery lang, silog meal at soft drinks. Ang address, sa Caloocan pero napakunot noo ako. Hindi pamilyar. Sinubukan kong i-check sa mapa. Walang lumalabas. Akala ko glitch lang. Madalas mangyari yon kaya nag-message ako sa customer. At ang sagot niya, "Diretso lang, makakarating ka." Medyo kinabahan ako, pero dahil kailangan ng kita, tinuloy ko pa rin. Habang papalayo ako sa main road, napansin kong humihina ang signal. Unti-unting naglalaho ang mga ilaw ng bahay. Ang kalsada mula sa sementado, naging lupa. Basang-basa na parang kakaulan lang kahit malinaw ang langit. May mga poste ng ilaw, pero wala ni isa ang nakasindi. Mas lalong lumala ang pakiramdam ko nang mapansin kong walang tao, walang tricycle, wala ring aso. Tanging tunog lang ng makina ng motor at sarili kong paghinga ang naririnig ko. Biglang nagloko ang mapa. Huminto ako. Sa harap ko, may karatolang yari sa kalawangin na yero. Ang nakalagay, "Maligaya." Ang mga bahay ay dikit-dikit, luma, parang noong dekada 60. May mga bintanang bukas, pero madilim sa loob. At doon ko napansin, may mga taong nakatayo sa gilid ng kalsada. Tahimik, nakatitig lang, hindi gumagalaw. Hindi rin kumikilos ang mga mata nila, pero ramdam kong sinusundan nila ako. Napatingin ako sa cellphone ko, bigla nag-ring. Tawag galing sa customer. "Kuya, nandiyan ka na ba?" Mahina at paus ang boses. Opo. Nasa Maligaya na ako pero..." Sagot ko. Pilit kinakalma ang sarili. Wag ka lilingon. Diretso ka lang sa dulo. Makikita mo ang bahay na walang ilaw." Sabi niya. Nanlamig ako dahil lahat ng bahay walang ilaw. Pinilit kong magmaneho hanggang sa dulo ng kalsada. Doon, may isang bahay na bukod tanging sira ang pinto, nakabukas at may mahinang amoy ng kandila at lupa. Pagbaba ko ng motor, napansin kong wala na ang mga tao kanina, parang naglaho. "Delivery po," sabi ko. Walang sumagot. Biglang bumukas ang pinto ng kusa kahit sira. Sa loob, may mesa at isang upuan lang. Sa ibabaw ng mesa, may lumang cellphone. Naka-on ang screen, nakalagay ang chat namin. Sa ilalim ng mesa,
May isang bagay na hindi ko agad napansin. Isang delivery bag. Luma. May logo ng kumpanya ko. At doon ko narinig ang boses. Parang galing sa lahat ng sulok ng bahay. Salamat sa pagdating. Ikaw na ang susunod. Biglang bumagsak ang pinto. Umiilaw ang mga kandila sa paligid kahit wala naman kanina. Sa mga dingding, unti-unting lumilitaw ang mga anino ng mga taong nakita ko sa labas. Nakapalibot sa akin. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari. Tinakbo ko palabas, iniwan ang pagkain, iniwan ang helmet ko. Pagkasakay ko sa motor, kusang umandar ang makina kahit hindi ko pa pinipindot ang starter. Hindi ako huminto hanggat hindi ko nakikita ulit ang main road. Nang makarating ako sa main road, chinek ko ang app ko. Wala na sa history ang order. At pagkatapos nun, kapag may order na hindi pamilyar sa akin, kahit gaano kalaki ang bayad, hindi ko na tinatanggap. Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Isa ako sa mga silent listener. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rina. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa amin sa pinagtatrabahuhan kong hardware dito sa bayan namin sa Laguna. Hanggang ngayon, pag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Matagal na akong cashier sa Ramil's Hardware. Halos 3 taon na rin ako doon. Maliit lang yung tindahan pero madalas maraming bumibili. Mga karpentero, foreman at mga taga-bukid. 6 kaming nagtatrabaho ron, kasama yung may-ari at asawa niya. Noong Hunyo lang, may dumating na bagong empleyado. Ang pangalan niya raw, Roldan. Tahimik siya, magalang at halos hindi nagsasalita. Maputla, payat, parang laging puyat. Ang sabi ni Sir, kapitbahay daw nila sa kabilang barangay. Medyo mabigat daw ang katawan pero matulungin. Sa una, ayos lang naman siya. Magaling magbuhat, mabilis matuto, at palaging maaga. Pero mga ilang araw lang, napansin ko na parang may kakaiba sa kilos niya. Tuwing hapon, lalo na kapag papalubog na yung araw, bigla siyang nagiging sobrang tahimik. Nakatunga nga lang minsan sa labas ng tindahan. Sa may poste ng ilaw, parang may tinitignan. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang inaayos ko yung mga resibo. Hindi naman bastos yung tingin, pero kakaiba, matagal, at parang sinusuri ka hanggang kaluluwa mo. Roldan, okay ka lang? Tanong ko minsan. Napangiti lang siya. Opo, Ma'am Rina. Ang ganda kasi ng ilaw sa mukha niyo pag ganitong oras. Medyo kinilabutan ako, pero ngumiti na lang ako pabalik. Baka friendly lang talaga siya. Kinabukasan, napansin ng isa naming kasamahang lalaki na parang may mabahong amoy tuwing darating si Roldan. Hindi amoy pawis, hindi amoy hayop. Parang dugo na nabubulok na karne. Baka may nahuling daga sa likod, sabi ko. Pero nung sinilip namin, wala naman. Madalas din daw, sabi ng ibang kasamahan ko, may maririnig na lang silang kumakaskas sa bubong tuwing gabi kapag sila na lang ang naiwan mag-inventory. Akala nila pusa, pero may pagkakataon na parang lakad ng tao ang maririnig. Hanggang isang gabi, ako ang na-assign mag-close kasama si Roldan. Mga 8:00 na, halos sarado na lahat ng tindahan sa paligid. Tahimik ang kalsada at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Habang inaayos ko ang kaha, napansin kong nakatulala na naman siya sa labas. Roldan,
Uwi ka na ba pagkatapos nito? Hindi pa siguro. May pupuntahan pa ako. Napatingin ako sa kanya. Sa ngiti niya, parang may bahid ng ibang anyo. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan ng husto. Pagalis niya, naiwan ako mag-isa sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko yung tunog sa bubong. Mabagal. At parang may amoy ng dugo na sumisingaw sa hangin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero may naramdaman akong presensya sa labas ng bintana. At sa gilid ng salamin, may aninong nakadungaw. Tapos ayun na nga, may kumalabog sa bubong. Noong una, parang kaluskos lang. Pero habang tumatagal, bumibigat at lumalakas. Parang may kung sinong naglalakad sa yero. Mabagal, sinasadya ang bawat hakbang. Kinabahan na ako. Nilakasan ko ang radyo. Pero bigla itong nag-static. Parang may sumingit na boses na pabulong. Reyna. Napahinto ako. Akala ko guni-guni lang. Pero pagkalipas ng ilang segundo, may malakas na kalabog sa bubong. Tapos parang may kumakaskas na kuko sa yero. Nang lingunin ko ang bintana, may aninong dumaan. Hindi tao ang naglakad. Nakayuko, mabilis at parang gumagapang. Hinilabutan ako ng husto. Kinuha ko agad yung rosaryo ko sa bulsa at binuksan yung ilaw sa labas. Pero sa liwanag ng poste, doon ko siya nakita. Si Roldan. Nakatalikod siya pero yung kilos niya hindi normal. Nakaarko ang likod. Parang may humahaba sa katawan niya. Nang humarap siya, halos mapasigaw ako. Namumutla yung mga mata niya at yung bibig niya may dugo. Dugo na sariwa. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiti na parang wala ng tao sa loob ng katawan niya. Ang bango mo, Ma'am Reyna. Ang tagal kong hinintay ito. Sumigaw ako at mabilis na isinara ang pinto. Inilak ko ang pinto. Sabay takbo papunta sa stockroom. Nanginginig yung kamay ko habang tinatawagan ko si Sir Ramil sa phone. Pero hindi siya sumasagot. Sa labas, naririnig ko yung kalmot sa pintuan. Parang sinisikap niyang buksan gamit ang matutulis na kuko. Maya-maya, may narinig akong tunog ng pakpak. Parang malaking ibon. Nagsisigaw ako ng dasal. Ama namin, sumalangit ka. Paulit-ulit hanggang marinig ang busina ng tricycle sa labas. Dumating si Sir Ramil at isa pang trabahador, si Mang Temyong. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang basag ang isang bintana at may patak ng dugo sa sahig. Pag-akyat sa bubong, wala na si Roldan. Kinabukasan, may dumating na pulis at mga taga-barangay. Sabi nila, may natagpo ang patay na kambing sa bakuran sa likod ng hardware. Wala nang laman loob at may 2 butas sa liig. Kinilabutan kaming lahat. At matapos yun, hindi na bumalik si Roldan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Rowel, isa sa mga helpers sa isang hardware store dito sa San Pablo. Gusto ko lang ikwento yung kakaibang nangyari sa amin nitong nakaraang taon. Hanggang ngayon, kahit gusto namin kalimutan, parang hindi kami tinatantanan ng mga naririnig namin at nararamdaman namin doon. Noong una, simple lang naman ang lahat. Plano ng may-ari na si Sir Densyo magtayo ng bagong branch ng hardware sa may highway, banda roon sa lumang lote nila. Maganda ang lokasyon kasi tabing kalsada at malapit sa palengke. Pero may isang problema. May malaking puno ng balete sa gitna ng lote.
Sabi ng mga matatanda sa lugar, matagal na raw yung punong yon. Bago pa raw magka-eskwelahan dyan, nandyan na yan. Sabi pa ng isa sa mga karpintero. May ilan pa ngang nagsasabi na may nakatira ron. Pero syempre, sa panahon ngayon, bihira na sa amin ang maniwala sa ganon. Lahat kami, busy lang sa trabaho. Noong araw na puputulin na yung puno, medyo tahimik ang lahat. Yung chainsaw man, 3 beses nabitin yung makina. Parang ayaw tumuloy. "Sir, baka may diferensya lang," sabi ng isa naming kasama. Pero si Sir Dencio, medyo iritado na. "Gawin nyo na yan, sayang oras." Pagbagsak ng puno, biglang lumamig ang hangin. Hindi ako nagsisinungaling. Araw yun, tanghaling tapat. Pero biglang nagdilim yung paligid. Pagtingin ko sa lupa, may nakita akong parang itim na likido na tumutulo mula sa puno. Akala namin dagtalang, pero yung amoy parang dugo. Kinabukasan, sinimulan na yung construction. Naging maayos naman lahat. Naitayo ng maganda yung hardware, bago ang pintura, maliwanag at modernong style. Pero pagdating ng gabi, doon nagsimula ang mga kakaiba. Una, sabi ng guard, may naririnig daw na kumakalansing na bakal kahit wala namang tao sa loob. Tapos minsan, nagbukas mag-isa yung sliding door kahit nakalak. Akala namin hangin lang, pero ilang araw ulit nang masira yung sensor at lagi daw gumagalaw kapag eksaktong 12:00 ng gabi. Noong ako na ang naka-duty sa gabi, doon ko naramdaman na totoo pala yung sinasabi nila. Habang nag-aayos ako ng mga simento sa may likod, bigla akong naamoy yung pamilyar na amoy. Malamig na lupa, parang amoy ng basang kahoy. Paglingon ko, akala ko may taong dumaan sa aisle ng mga pintura, pero nang silipin ko, wala. Kinilabutan ako. Kasi kahit walang tao, may tunog ng mga yapak na mabigat. Dahan-dahan, papunta sa may counter. Tapos may narinig akong mahinang parang boses na galing sa ilalim ng lupa. "Bakit niyo ako pinutol?" Napatigil ako. Hindi ako magalaw. Pakiramdam ko yung hangin sa loob, parang humihigop. At mula sa salamin ng counter, may nakita akong refleksyon. Isang malaking anino ng puno, kahit wala namang punong nakatayo sa labas. Pagkatapos kong marinig yung boses na parang galing sa ilalim ng lupa, halos hindi ako makagalaw. Parang may mabigat na hangin na bumabalot sa buong tindahan. Yung mga bakal at pintura sa paligid, parang sabay-sabay na umugong. Akala ko lumilindol, pero walang gumagalaw sa labas. Tinignan ko ulit yung salamin sa counter, at doon ko nakita sa refleksyon, may anino ng puno. Hindi lang basta anino, kundi parang may mga braso na hugis sanga, gumagapang pababa sa sahig. At sa gitna noon, may muka. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang matandang lalaking nakangiti, pero galit ang mata. Biglang pumutok yung isang ilaw sa kisame. Kasunod nun, sabay-sabay na nagbagsakan yung mga hollow blocks at lata ng pintura. Sumigaw ako, tumakbo palabas, pero parang may humahawak sa balikat ko. Mabigat at parang ugat ng puno. "Bakit niyo ako ginising?" Yun yung boses na halos ikatigil ng tibok ng puso ko. Paglingon ko, wala akong makita, kundi itim na usok na unti-unting pumapasok sa sahig. Parang hinihigop ng lupa. Kinabukasan, pagdating ng may-ari at ng mga trabahador, nakita nila yung mga gamit na nagkalat. Parang nilindol ang loob. Yung CCTV daw, nagre-record pa nung gabing yon, pero pag pinapanood, puro static lang.
Maliban sa huling segundo kung saan may malaking anino ng puno ng balete na dumaan sa harap ng kamera bago ito tuluyang nag-blackout. Simula noon, halos gabi-gabing may nararanasan kami. May maririnig na kaluskos ng mga dahon kahit sarado lahat ng pinto. Minsan may amoy ng lupat, dagta kahit simentado na ang sahig, at yung guard na naka-duty ng mag-isa halos mag-resign na dahil daw may babaeng umiiyak sa banyo tuwing alas 12 ng gabi. Walang tubig at walang linya ng kuryente sa bandang yon. Ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula nang magkasakit si Sir Dencio. Hindi makatulog, laging masama ang pakiramdam. Ang sabi niya, gabi-gabi raw sa panaginip niya, may tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng hardware. May tinig na paulit-ulit lang na nagsasabing, "Ibalik niyo ako. Ibalik niyo ako." Pagkatapos ng isang buwan, bigla na lang niyang sinabi sa amin, isasara ko na ang hardware. Walang nagtanong, lahat kami tahimik lang. Ilang araw lang, nakita na lang naming may bagong tarp na nakapaskil. For sale, lot and building. Wala pang isang linggo, may bumili raw. Pinaganda ulit, pinalitan ng signage, ginawang auto part shop. Pero sabi ng bagong may-ari, kahit ilang beses nilang linisin, lagi raw may tumutubong ugat sa sahig. At minsan daw, bago pumutok ang ilaw sa gabi, may lilitaw na refleksyon ng puno ng balete sa salamin ng kanilang counter. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako minsan sa lugar na yon. Maganda na yung tindahan, maliwanag sa umaga. Pero kapag dumilim na, yung paligid, parang may nakabantay. Tahimik lang pero ramdam mong buhay pa rin yung punong pinutol. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Dave. Ako nga pala si Riel. Trabahador sa isang hardware dito sa Batangas. 3 taon na akong nagtatrabaho dito. At sa totoo lang, hindi ko mismo naranasan yung nangyari. Baka hindi ko rin paniwalaan. Ang hardware na to, pagmamay-ari ng pamilyang Almario. Ang tatay nila, si Mang Ernesto. Siya ang nagpatayo nito noon pa man. Mabait, masipag, at tinatrato kaming mga empleyado na parang pamilya. Pero noong isang taon, bigla siyang inatakay sa puso. Doon mismo sa loob ng tindahan, habang nagbibilang ng resibo sa may counter. Namatay siya sa mismong lugar kung saan siya madalas umupo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang anak niyang si Sir Paulo ang humalili bilang bagong may-ari. Tahimik si Sir, hindi kasing kwelan ni Mang Ernesto. Pero mabait din. Sinubukan niyang ayusin lahat. Pinapinturahan ang tindahan, pinalitan ang mga lumang gamit, at inalis pa yung lumang upuan ng tatay niya sa counter. Sabi niya, ayokong makita yan araw-araw. Parang ang bigat sa pakiramdam. Pero mula noong araw na inalis yung upuang yun, nagsimula ang mga kakaiba. Una, mga maliliit na bagay lang. Mga gamit na nawawala tapos makikita na lang sa isang shelf. May maririnig na kalusko sa opisina kahit sarado na. At tuwing madaling araw, sabi ng guard, may ilaw daw sa loob kahit patay na lahat ng switch. Isang beses, si Lito, kasama ko sa delivery, nag-stay late kasi nag-aayos pa ng stock. Pag uwi niya, sabi niya, may nakita daw siyang lalaking nakaupo sa sulok. Suot ang lumang polo ni Mang Ernesto. Akala ko si Sir Paulo, pero paglapit ko, nawala. Pinagtawanan namin siya noon, pero kinabukasan, nakita namin sa CCTV yung eksaktong sinabi niya. May aninong nakaupo sa sulok.
Hindi malinaw ang muka, pero parehong-pareho ng posisyon ni Mang Ernesto noong araw na inatake siya. Isang gabi, ako naman ang duty sa closing. Magka-alas 11 na at ako na lang ang tao sa loob. Nasa may counter ako, nag-aayos ng mga papel. Tahimik ang paligid, pero parang may mahinang yabag sa likod. Paglingon ko, wala naman. Sinubukan kong baliwalain, pero biglang bumukas mag-isa ang drawer ng counter. Yung luma na matagal nang sira. Sa loob, may lumang resibo at may nakasulat sa likod, "Huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin." Hindi ko alam kung biro o ano, pero nang pagtingin ko sa ilalim ng counter, may nakapatong na lumang ballpen, yung paboritong ballpen ni Mang Ernesto. At sabay nun, may narinig akong malalim na tinig. "Riel, tapusin mo ang benta bago ka umuwi." Natakot ako. Pagtingin ko sa may salamin, may refleksyon ng matandang lalaki sa upuang dati niyang inuupuan, kahit wala namang tao roon. Tumakbo ako palabas. Pagbalik namin kinaumagahan kasama si Sir Paulo, amoy kandila sa loob. At yung lumang upuan ni Mang Ernesto na itinabi na sa bodega, nasa harap na ulit ng counter. Ilang linggo matapos yun, halos araw-araw may nagpaparamdam na. May biglang bumubukas na pinto, may resibong nagkakalat mag-isa, at may mga ilaw na kumikislap tuwing gabi. Lahat kami, pare-pareho ng nakaranas. Amoy ng tabako, yung paboritong paninigarilyo ni Mang Ernesto, kahit walang naninigarilyo sa loob. Si Sir Paulo mismo, isang gabi raw, habang nagbibilang ng kita, narinig niyang may bumulong sa tenga niya. "Ingat ka sa negosyo mo, anak." Paglingon niya, may malamig na hangin na dumaan sa balikat niya. Tapos gumalaw yung calculator mag-isa, tulad ng madalas gawin ng tatay niya dati. Simula nun, hindi na pinapalitan ni Sir Paulo yung upuan na yun. Nilagyan na lang niya ng kandila at maliit na larawan ng ama niya sa ibabaw ng counter. Sabi niya, kung nandito pa siya, baka gusto lang niyang bantayan kami. Pero minsan, kapag gabi at dumadaan ako sa harap ng hardware, kita ko sa salamin, may nakaupong matandang lalaki sa loob. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.